Bayat episode. Di ko alam kung anong number tong episode na to. Basta bring your own topic. And para tulungan kami ni Bonbon sa episode na to, kasama namin si Bini Aya ng TGS. Yes. Dahil Tunay na bayot. Kailangan nila ng tunay na bayot sa bayot episode. lala. Para hindi sila makancel. Hindi po kami ano po kami, friendly sa lahat ng genders. Yes. Ano ba tawag doon? Inclusive, no? Tama ba? Inclusive. Inclusive, yes. Okay. Pero bago ko interviewin si Dar, bago ko kamustahin siya, anong mga ganap sa buhay niya. Kasi kung di nyo alam, kakosa ko si Dar sa kulungan, also known as Project Ubus Backlog. So, doon ko siya madalas nakakausap. At baka doon siya madalas napapakinggan. Pero, first time niya mag-guest dito sa Bayot episode, Bring Your Own Topic. Bago yun, Bonbon, anong balita sa'yo? Tagal natin din nag-usap. Anong balita sa akin? Madaming nangyari sa akin. Tapos, actually, thankful ako sa TGS group chat. Kasi nung time na nag-chat ako doon, di ko talaga alam anong gagawin kasi yung papa ko, hindi rin siya familiar ko anong gagawin. Nung nalab nga si kapatid ko, yung bunso ng dengue. Kasi yung ate ko, di ko pa matawagan. Nag-chat ako, tapos doon ko talaga na-appreciate yung community. Na parang, sa lahat ng pwede kong ma-chat, yun yung naisip kong i-chat kasi alam kong magre-reply yung mga ate at kuya natin sa Tapos buti na lang, nakinig ako sa mga sinabi nila Ate Shani, nila Kuya Dre, nila Sky, ganyan. Kasi, pagdating namin ng ER, nung nakaraang bumaba na yung platelets ng kapatid ko. Nag-30. Ang baba na. So, ang baba talaga. Tapos parang anytime ready na kaming magsali ng dugo. Pero thankfully, naka-recover na siya. Tapos ngayon, for follow-up siya bukas dun sa hospital. And shout out po kasi sa QC pa kami nakapagpa-hospital. Private Layo. pa. Wala dito sa lugar namin eh. Ay, Tas nag-hub kayo? public, hindi, sinundo kami ni Kuya Eric. Asawa ng ate ko. Okay. Okay naman. Laki lang ng gastos pero carry. Good At na siya. least. Okay na, nakalabas na. Nakalabas na siya nung Monday pa. Tapos, slowly recovering kasi nahihirapan pa siyang kumain. Kasi di ba yung sikmura yung san laki ng pinayat ng kapatid ko. Okay lang. At least. Delikado talaga yan yung dengue, lalo na pag hindi na agapan. Diyan nadali yung best friend ko na kababata ko. Yung Namatay? Oo. Ma-pride, hindi, parang sinisisi ko pa siya. Basta nalaman namin, parang may stages yata yun eh. Oo, meron. Ano na yung stage, so, hindi na siya naagapan. Pero, ibang kwento na lang din siguro yun. Or hindi ko alam kung saan ko nakwento, baka sa BBS or Topic or ibang episode ng podcast. But, shoutout sa GC and ng TGS, ng mga Patreon subscribers. So, maraming may mga dun eh. Ang tawag dun? Maalam, no? Mga knowledgeable sa, hindi lang games, no? May mga Life lessons, mga ganyan. life lessons. Ganun yata talaga kapag mga matatanda na. Hindi naman. Hindi naman. Ako lang yata yun. Ano yung GC kasi natin eh, parang kung hindi gaming, puro kabastusan, mga 69 ni Norvin, yung mababasa mong chat, mga ganon. O kaya pag nag-uusap sila ng seryoso, yun lang yung mga modes dun sa GC. Yes. Nakakatawa din yung mga iba't ibang tao dun sa GC natin. But, yeah, shoutout sa inyo. Thank you. And, yun nga, gaya sabi ko kanina, meron tayong guest sa episode na to. First time. Si Dar. Hello. Musta? Anong balita sa'yo? Kamusta nga ba? Kasi dalawang linggo lang yung pagitan ng PUB tsaka Tsaka ito, no? At, so, wala, may nangyari ba sa akin? Bagong gupit ka? Yes. Nagpagupit ako kasi
Sabi nila magpagupit daw for Japan. Para sa, ay, Tapos yun. magja-Japan ka nga pala. Yes. Lapit na, no? Nice. Ayun, paminta nga yung atake natin today. Yun. Tapos, ano pa ba? Nitong linggo ko lang nararamdaman na malapit na yung Japan. Kasi next week, by Wednesday, Wednesday yung lipad. So, hindi pa ako nakakapaghanda ng kahit ano. Yung pagpapagupit pa lang. And yun lang for Japan. Ano pa bang update ko? Colonoscopy, na nakapag ano ka na, yung ganun. Na, ano? Hindi. Ano Madali lang yung magdudush ka lang. Alam mo yun. Ano yun? Hindi ko alam yung douche. Ano yung douche? Yun yung sinasabi mong, magmumumug ka. Imumumug mo yung ano. Ano Yun yung douching. Hindi, wala ata si Bonbon nung kinakwento mo yun eh. Okay. Anyway, balik tayo dun sa, tinatry kong bumalik sa D&D kasi dahil sa PUB, well, dahil ba sa PUB? Dahil sa PUB, medyo napitawan ko yung D&D, yung gusto kong aralin yung D&D. Hindi, sorry. Sorry, pero yun, tinatry kong bumalik kahit parang content consuming lang. Parang magko-consume ka lang ng parang manonood ka sa YouTube, ganun. So, may finalo akong page sa YouTube na Critical Role yung tawag. Ay, oo, okay. Ay, Tapos, puta. ayun. Sikat yan Tapos ah. yun, parang, nagkakampaign sila ng Anong pangalan to? Si Bailey? Anong pangalan to? Yung sikat voice na actor. voice actress ni Eloy. Ayun. So, tinry ko. Tinatry ko pala kasi yung bawat episode nung nung campaign nila, 4 hours parang PUB din. So, ang hirap niya i-consume ng kapag magla-lunch ka. So, manonood ka lang. Tapos babalik ka sa trabaho. So, medyo ganun yung nangyayari last week. Yun lang yung update sa akin. Alam mo ba pangarap ko yan sa TGS na na magganyan tayo, isang event or mapaplano. Medyo concerned lang ako kasi alam mo baka magtawanan lang tayo. Di ba pag maglalaro ka ng ganyan kailangan nasa role ka talaga or parang lock in ka talaga dun sa paglalaro nyo. Hindi ka pwedeng maging kengkoy or Pwede. pwede rin ba? Oo. I-embody mo yung character mo as a comedic na character. Basta hindi kayo comedic, wag naman ganun, wala talagang mangyayari. Okay. Pero may character na parang for comic relief, parang ganun. Sa TGS community, Darby lang naka-experience ka na ng D&D. Sino yung sa tingin mo na capable mag dungeon master? Ang capable mag-dungeon master film ko sa MC. Feeling ko lang. Pwede. Ikaw, improve naman yung dungeon master eh. Di ba Para siyang pine-prepare pa yun? Tapos kailangan walang mga pang plot hole yung kailangan... Kung imposible, feeling ko imposible yun eh. Na walang plot hole. Oo, imposible yun. Parang kasi wala naman nananalo talaga sa D&D. Feeling ko basta nag-enjoy ka lang na doon sa story ng ginagawa ng Dungeon Master. May mag-enjoy lahat. Kasi parang ang mo naman, iruruin mo ba yung, may plot hole, gaganon ka ba? Iruruin mo yung buong laro sa lahat, di ba? Parang may plot hole lang, pangit. Gaganon ka ba? Hindi naman, di ba? Parang enjoy mo lang talaga. Isang beses ko pa lang kasi na-try yan. Hindi lang din ako nakapag-commit. Kasi gaya nga ng sabi mo, isang session, parang umabot kami ng 4 hours, mahigit. Tagal. Tapos, meron pang susunod, ganyan. So, commitment rin talaga siya. But, yun, isa sa mga parang dream ko na makapaglaro tayo ng ganyan, ma-experience natin yan sa community. Pero, yun, ako naman wala naman masyadong ganap. Nagkasakit ako nung last week. Tapos, isang linggo ako din nag-yosi. Tapos, nung gumaling na ako, yun, nag-yosi na ulit ako. Akala ko pinagyayabang mo na isang linggo ka hindi nag-yosi sa chat kasi hindi mo na siya itutuloy. Kaya Nagkasakit kasi ako. Kasi uso ngayon yung di ko alam kung part ako nung population na kasi di ko alam kung nabalitaan nyo, parang uso influenza. Di ko alam kung doon galing yung sa akin, pero nagkasakit talaga ako, nalalagnat ako, chills, ganyan, ubo, sipon. Tapos
hindi naman ako nagpa-hospital, nag-vitamins lang ako, tapos fluids, tapos calamansi juice, ganyan. Tapos nag-stop ako mag-yosi. Tapos nung gumaling na ako, yun. Nagyosi ulit. Nag-yosi ulit. Lala. Pero, yun lang naman, ano pa ba? Naghahapit sa games. Lalaro ko pa rin yung Ghost of Yotei. Nag-enjoy ako doon. Tapos, chumachani-chani sa Ori. Will of the Wisp sa tawag dito sa Switch ko. Hindi ko na nahintay kasi patagal ko na siyang backlog. Hinihintay ko lang sana siya ma-port sa PlayStation para may trophy. Pero mukhang matagal pa yon, so inumpisahan ko na din. Ulitin ko na lang kung para sa trophy. Pero yun, nag-enjoy naman ako so far. Pero bago tayo mag-start sa topic natin, shoutout muna sa ating mga Patreon subscribers at sa ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Channel, si Kuya G at si Admiral RD Casimiro. If you enjoy and like the content that we're creating, consider supporting us on patreon.com/thegamesulogshow. May iba't ibang perks doon, $2, $5, $10. Merong nakama-game access kung saan pwede nyo gamitin yung mga games sa library natin. Meron din naman BBS. Kasama ko si Norvin tsaka si Yvette. Yung VOD nun available lang sa Patreon. Pero kung gusto nyo manood ng live, nare-record namin yung sa Discord. So, join kayo doon. Ayan, yun yung mga ganap. And kung hindi kayo familiar sa segment na to, na Bayot episode, Bring Your Own Topic, ito yung segment ng TGS kung saan every episode meron kaming baon na bite-sized na topic, anything about video games. So, yun nga, andito si Bonbon, andito ako, at syempre si Dar. First time na ng segment na magkaroon ng guest. So, ladies first. Si Dar. Sino? Seryoso ba ako una? Okay ka muna, Dar. Binyagan mo. Well, ano ba yung topic? Yung topic ko kasi nag-root siya sa actually na-anxiety ako nung nag-chat ka. Tapos, syempre bida-bida ako na, sige G! Tapos, nung parang time na parang malapit na yung Saturday today. Pero sorry, palapit sa tip. Sorry. Just the tip. Oh my God. Okay. Nahirapan ako maghanap ng topic. Tapos nung na-anxiety ako, nakikinig ako ng Ang Walang Kwentang podcast. Alam niyo yun? Uy, nakikinig ka na. So, kung di nyo alam, kung di alam na nakikinig, ano siya, podcast siya ng dalawang direktor, si Tonet Hadaote, yung director ng Sunshine, tsaka ng Dating Call Tadhana, yes. Tapos yung pangalawa, si JP Habak, yung director ng I'm Drunk, I Love You. Teka lang, so mali pala yung alam ko. Baka luma na yung alam ko. Alam ko ang co-host niya doon, di ba si Juan Miguel? So... yun yung una. Tapos nagkaroon sila, nagka-issue si Juan Miguel. Okay. Diba yung nag-spoken poetry, di ba? Yung mga ano. Yeah. Okay. So yun, nakikinig ako. Tapos may sila doon, may parang director. May yung yung episode nila na yun, merong director na guest. Okay. Si Rod Singh, yung director ng Dream Boy. Okay. Na ipapalabas sa Cinesilip. Yung parang before, ang alam ko siya, Viva Max Festival. Basta parang soft porn shit na festival. Okay. Tapos yung parang dumaan sa pinag-usapan nila is yung mga Pinoy daw parang tabu pa rin sa kanila yung topic ng sex. Okay. In a way. Tapos parang ang hirap daw magkwento sa pelikula ng mga ganun na bagay. Kasi nililimit ng government MTRCB. Okay. So yun. So kaya yun, ang topic ko ay Japan. Japan ang topic. Japan. Joke lang. Ang topic ko ay sex. Sex ang topic ko. Akala ko Japan. So sex in talaga. Specifically sex in video games, ganun bang gusto mo? Sex. Ang question ko is ano yung mga memorable na sex or romance scenes, sige, para mas mababa. Romance scenes or sex scenes sa
sa video games na very vivid niyong natatandaan. And Ganda. bakit siguro? Bakit? Unahan ka mo na Bonbon kasi baka makalimutan ko. Ito yung unang pumasok sa isip ko nung habang kinakwento mo yung sex. I think first video game ko to na merong yung sex, parang ganong eksena. Hindi ko alam kung nalaro nyo na, pero The Witcher 3. Ah, So, meron kasi doon si Yennefer, meron doon si Triss, meron din doon si Kira Metz. So, mga character doon na pwede mong i-sex. Meron kasing iconic doon na sex scene, yung sa unicorn. Siguro sa mga nakalaro, alam niyo yun. Nalaro mo ba ito, Dar? Yung yung The Witcher 3, yan. Tapos meron din yung, kung tama yung memory ko, yung parang nasa lighthouse. Sa lighthouse yata, baka si Kira Metz yata yung pwede mong i-sex doon. So, di Di ba? favorite mo. Si si Triss, Tris. si Triss ba yun? Si Tris yun sa Lighthouse, alam ko. Baka mali na yung memory ko. Pero, tapos si Yennefer yung sa unicorn, right? Ah, Okay. So, hindi ko na ma-recall yung pinagmulan or yung contect nun, kung paano napunta doon sa sex scene mismo. Pero, I think bilang gamer, isa yun sa parang nagmulat in a sense na, pwede pala to. Pwede palang may gantong eksena. And, hindi ko na-consume kasi yung libro. So, hindi ko alam kung meron bang canon na partner si Geralt. Hindi ko alam kung sino talaga. Pero nung nilalaro ko sa yung game, mas bias ko talaga si Triss versus Yennefer. Siguro dahil hindi ko alam, parang mas na-build up lang siguro sa akin si Triss. Tapos medyo baka mas type ko lang siguro din si Triss. Pero yun, nag-enjoy ako doon sa mga sex scene doon sa sa Witcher 3. Yun lang yung on top of my head. Marami pa ako sigurong mare-recall. Pero sa kabilang banda, siguro bago ko iba to sa inyo, yung sex scene doon sa Witcher 3, hindi ko siya na-feel na, ano ba yung word dito? Yung parang lewd or I think meron kasing sex scene na parang sex scene na nilalagay siya sa isang, kunwari sa pelikula or sa video game para malibugan ka or maka-trigger ng libog. maka-trigger ng libog, yung ganun. Meron din naman I think na sex scene na parang nilagay siya doon na alam ko cliche and medyo corny pakinggan pero art yan, pare. Art yan, art. Di ba? Ganun. I think dun sa Witcher 3, hindi ko naman naramdaman doon na libog lang to. Though part na siya ng joke or part na siya ng video game culture na, alam mo yun, may mga sex scene doon, ganyan, pwede mong i-partner, pwede kang punta ng Passiflora, pwede kang pumunta ng kung anong shit, di ba, yung mga ganun. Pero hindi ko siya naramdaman. I think parang okay siya, hindi ako nabastusan, though parang wala naman yata lalaking pababastusan sa sex scene, di ba parang mas pabor sa kanila, mas pabor sa amin yun. Pero hindi ko naramdaman yung mga sex scene sa Witcher 3 na cheap. Yun yung sa akin. I'm not sure kung merong ibang video game na siguro baka magalit sa akin si Norvin or yung ibang mga mga weeb shit. Meron kasi alam mo na parang yung for the fan service or alam mo yung intention kung bakit merong ganong romance or ganong scene or parang 'di ba parang hinahatak yung audience for that specific genre or ganap sa isang game. Pero again, dun sa Witcher 3, kasi hindi naman, ang bentahin naman ng Witcher 3, hindi naman yung sex scenes eh. Ano pa parang, I'm not sure kung meron maglalaro ng Witcher 3 kasi gusto kong i-sex si Yennefer, gusto kong i-sex si Triss. I don't Malay mo. Baka meron, hindi ko lang kilala. Pero hindi yun yung bentahe sa akin ng game. Parang dagdag factor lang siya kung bakit maganda yung experience ko while playing that game. So, yun yung naalala ko there sa topic mo. Yung sa Witcher 3. Sige, ikaw, Bon. Actually, nag-iisip ako kung may nalaro na ba ako na natapos ko na may sex scenes nga. Tapos ang on top of my head,
na naalala ko, yung sa Baldur's Gate. Oh, okay. Actually, sa Baldur's Gate 3 din yung akin. Sige, kanto mo iyo. Hindi, kasi, ewan ko, parang memorable sa akin yung ni-romance ko si Shadowheart. Tapos babae yung karakter ko, di ba? Tapos nag-romance kami. Hindi naman siya ganun kalaswa, yung portrayal doon. Kasi, para ma-romance mo siya, i-work mo din yung dialogue eh. Di ba? Parang dapat tama yung mga, pinipili mong sagot sa mga tinatanong niya. Dapat kinakausap mo siya. Ito, ganyan. So, parang nung ganun kami, pagkatabi kaming natulog, hindi siya hubad na hubad. Pero, as a player na ikaw yung kumokontrol dun sa isang character, alam mong nagsisex na kayo nun kasi naggaganunan na kayo eh. Pero hindi siya malaswa. Parang, I feel fulfilled for my character kasi tinrabaho namin yun. Trinabaho. Oo naman. pero I carefully yung choose yun. mas nude ba sa Baldur's Gate versus dun sa Witcher 3? Yung parang kita talaga yung mga dede, ganyan kita yung or parang Oo, sexual. alam ko may on and off yun eh, alam ko. Yung genitals ng ng Baldur's Gate 3. So, kita mo yung boobs tsaka yung kung naka-on. Naka-off sa akin eh. Sorry ha. Yan. Sa mga maglalaro, i-on nyo. Joke. Yung sa akin, Baldur's Gate 3 din. Pero, yung character na ni-romance ko kasi, si Halcyon. Alam niyo yun? Kilala si Halcyon. Hindi. Si Halcyon kasi, druid siya. Bigyan mo Alam ng na agad. context. Bigyan mo ng Alam na context. agad ni Bonbon. Alam na agad ni Bonbon. Grabe. Grabe si Bonbon. Nandiyan siya agad. Uy, tinanong ko lang kung furry ka. Kasi si Halcyon, druid siya sa Baldur's Gate 3. So, yung mga druid, nature, parang yung affinity nila nasa nature. And sila rin yung nakapag-transform into an animal. Oh. Tapos sa romance scene ni Halcyon, si Halcyon, parang kasi malaking tao na borta talaga as in. Tapos si Halcyon, dun sa romance scene nyo, di ba naghahalikan na kayo? May part doon na parang sa sobrang into sex na ni Halcyon, magiging bear siya. Tapos biglang magta-transform ulit siya sa tao, tapos magsasorry siya sa'yo. Sabihin niya, parang hindi niya napigilan, parang ganun. Tapos papapiliin ka niya. Yun yung maganda sa Baldur's Gate. Papapiliin ka niya kung bear or human form, elf form. Kasi parang elf si Halcyon ata. Tapos yun. Ang pinili ko, syempre ang tinignan ko, yung human form. Kasi dun ako attracted ngayon. Pero nung parang sinave ko dun sa sa choice na yun. So binalikan ko. Tapos yung wala ka naman din makikita, papatong lang sa yung bear kapag yung bear yung inanawa. Pero yun yung pinaka natatandaan ko na sex scene sa isang video game na parang tumatak talaga sa akin na may mga ganito pala talagang tao na siguro kaya nilagay yun yung choice no? Oo, yung choice na yun. Yung isa pa si Karlach naman sa Baldur's Gate 3 din. Sweet yung kanya kasi parang si Karlach kasi siya parang demon. Tapos yung puso niya engine. So umiinit yung balat ni Karlach. Okay. So pag sa romance scene mo, kapag parang halikan ka ni Karlach, tapos may initan ka. Okay. Kasi mainit siya na yung katawan niya mainit. So parang, sa sex scene, ang papapiliin kung itutuloy mo or hindi. Tapos, dun sa mikat, kasi ako, tagabantay ako ng mga memes ng Baldur's Gate 3. Okay. Tapos may meme doon na parang sausage na ihaw. Tapos si Karlach. Naluto. Ayun. Nice. Yun yung vivid sa akin na memory ng sex scene ng video. May question ako. May iba lang ako pero related pa rin naman sa topic. Na-arouse ba kayo sa 2D characters? 2D? Wait lang. May mga times. So, ako. May mga times. Pwede bang may level yung ganyan? Sige nga. Sige, mo. Articulate mo or parang expound. Panong level? Sa akin lang naman to ha. Pero
attracted ako sa mga 2D characters, napupugian ako sa mga ano, pero hindi yung level na parang nalabasan ako. Yung ganun. Pasalamat kayo, wala yung mga kapatid ko sa bahay, kaya freely ako nakakapagsabi ng ganito. Okay. Ano yung ibang level? Yung ano, parang isi-self-pleasure mo yung sarili mo to sila yung nai-imagine mo, yung ganun. Wala ka pa sa level na yun? Wala pa. Okay. Ewan ko. Ba? Parang, eto, seryoso ha. Napupugian ako sa mga 2D characters sa anime, sa manga, sa Go games. sa anime nga. Oo, mga ganun. Pero hindi pa to the point talaga na ginagamit ko yung mga image nila para Okay. umangat sa langit. Mag-nirvana. Pag Nirvana. Oo. Gets naman din. Alam ko nakwento ko na rin to, sorry kung redundant ako sa episode na to, pero yung sa akin attracted din naman ako. I think isa sa mga awakening ko talaga yung yung transformation ng Sailor Moon kapag nagta-transform sila. Gets yun. Diba parang hubad yun or hindi naman kita yung genitals pero kita mo yung curvature, yung diba? Yun. Tapos mayroon din yung Bubblegum Crisis. Kung familiar kayo dun sa anime na yun. Pero gaya dun sa sinasabi ni Bonbon na kung nag-self-pleasure via 2D characters, I think oo. Siguro Tifa, yung nung kapanahunan namin na hindi pa ganun ka yung internet. Merong parang published na maliit lang siya, parang magazine, parang kasing laki siguro ng K-Zone. Ang pangalan niya Loading. Hindi ko alam kung naabutan niya yun. Basta kung alam niyo yung K-Zone, basta ganun Loading. Tapos doon sa magazine na yon or parang about video games, merong portion doon na naglalagay sila ng mga fan art. Tapos merong fan art doon si Tifa na nude. So parang I think mga ko noon high school siguro, first year or second year high school. Kasi syempre wala ka naman makikita ng ng official na art ng Tifa na nude na 'di ba? So sa mga fan art ka lang makakakita. Meron doon iba't iba fan art ni Irith, ni Yuffie, mga ganyan. Tapos yun nga kay Tifa. So I think doon. Pero graduate, ay hindi pala. Kasi meron ding alam niyo yung Evangelion na gangbang? Yung orgy na Evangelion? Hindi. Bold ba yan? Oh, bold na. Porn ba? Oh, okay. But I think iba na yun. Pero sa video games, parang wala akong maalala na Mga God of War, di ba may mga yun? Pero hindi mo makikita. Sa God of War na PSP ko nakita yun na parang magkaano ka ng babae. Tapos maririnig mo lang yung sound na nagsisexy. Ang pangalan nun? Si Kratos. Saka yung parang yung mga lumang God of War. Parang sa memory ko hindi ako maganon. Parang paano ko ba-articulate to? Mali yatang sabihin to, pero sabihin ko na lang din siguro, no? Tayo lang naman nandito. Yung, mas gusto ko yung parang hindi siya design for that, pero pag-iisipan ko siya ng ganun. Isang example na mabibigay ko is kunwari si Yuna ng FF10. Hindi naman siya sexual na character, hindi naman siya, yung, alam mo yun, yung parang, nakaano nga siya, yung style ng damit niya, parang kimono, na diba? Tapos parang mainin siya. Pero mas appealing sa akin yun, parang for fantasy na pag-isipan siya ng ganun kung attracted ako sa kanya. Parang ganun ako kadalasan kapag 2D na character sa video game. Yung mga ano pa ba yung game na na may mga ganyan. Yung kunwari yung sa Bayonetta, kilala niyo si Bayonetta, oo, Bayonetta. Diba? Yung buhok, no? Oo. Pero hindi I think siya attractive siya, sexy siya, 'di ba? Parang yung appeal niya nandun, pero hindi ako ganoon ka attracted. Maliban na lang kay 2B kasi parang si 2B kasi parang
feeling ko sasaktan niya ako. Gusto mo yun? Ayan na naman tayo eh. Hindi, mas appealing sa akin si 2B versus kay ano ba pangalan ni Bayonetta? Bayonetta ba pangalan? Oh, Bayonetta. Bayonetta. Kasi parang hindi ko alam kung na-articulate ko na maayos. Tulungan nyo nga ako kasi parang feeling ko si Bayonetta parang binebenta niya talaga yung sexuality niya. Oo. Versus si 2B na hindi naman niya binebenta yung sexuality niya. Nagkataon lang na yung character design niya is ganun. So, parang mas appealing sa akin yung... Imagine niyo na lang na parang kunwari ang mga TikTokers na nagto-thirst trap. Parang mas masakit yung panoorin ganyan. Pero kung papapiliin ako, mas attracted ako dun sa hindi nagto-thirst trap na parang hindi revealing masyado. Pero maganda siya. Tapos parang Yes. yung imagination ko na lang yung maglalaro or maghuhubad sa kanya. Yung parang ganun. Mali bang sabihin yun? Hindi, okay lang. Huwag mo Gets naman hubaran. Na totoo, yung kay Bayonetta, no, parang kasama yun sa ano niya, identity niya, yung pagiging sexy. Kasi kahit yung mga cutscenes nun, parang exude sex. Pati yung mga shot, di ba? Yung parang... Talagang lalapit dun sa ano sa katawan niya yung camera Totoo. sa cutscenes. Kahit si Lods si ano pa na ito yung bago. Maganda talaga siya, sexy, 'di ba? Si ano pa na ito? Stellar Blade. Si Eve, 'di ba? Pero 2B pa rin ako eh. Yung iba yung appeal ni 2B. At least sa akin. Ano kasi si 2B eh, innocent face. But Tapos si medyo Eve rin strict yung naman na voice. innocent pa rin. Innocent naman yung mga ni Eve, hindi ba? Ewan ko. Pero May tanong ako sa FF10. Mm. Feeling nyo ba nag-sex sila? Dun sa Lake Bacalao niya. si Makalad. Feeling ko yung naghagikan sila. Di ba? Ako rin nung parang pangalawang laro ko nung before pandemic. Kasi nilaro ko siya ulit. Tapos, syempre, nung kabataan mo, hindi mo alam na romance lang talaga siya. Pero nung tumanda na ako, parang nakita ko na siguro ganito mag-image ng sex yung Final Fantasy kasi wala naman sa brand nila yung ganong so, Feeling ko rin implied na yun pero hindi na pinakita pa. So, good shit. But yun. Meron ka ba bang gustong idagdag, Dar, bago tayo mag-proceed sa next topic? ako ay wala na. Ayan. Okay. Ako muna, Bonbon. Last ka na. Okay So, lang, go. Yung topic ko naman is, I think, matagal na rin itong napag-uusapan. Matagal na rin itong issue. Matagal na rin itong kadalasan. Parang, hindi siya, I don't think na naluluma siya. Lalo na kapag may mga bagong games na lumalabas. Na parang malilibelan na woke. Malilibelan na parang, ang tawag to, inclusivity, ganyan. Bago ko iba to yung topic, bigyan ko muna kayo ng context. So, matagal na ako naglalaro ng games. I think, kahit nung pinaka lumang memory ko, siguro, syempre Mario, ganyan, sa Super Famicom or sa family computer, ganyan, Donkey Kong, ganyan, Ice Climber. And then, sa PS1, I think sa PS1 na talaga ako naging talagang makonsider ko yung sarili ko na talaga nakatry ng iba't ibang genre, syempre mga RPG, ganyan, tapos mga Resident Evil, Silent Hill, mga ganyan. Tapos lagi kong, syempre may mga bida, right? Kunwari sa bida sa Resident Evil si Leon, tapos mayroong babae, si Claire. Tapos sa Silent Hill, ang pangalan nun, James ba yun? Sa Silent Hill 2 na yata yun. Tapos syempre sa Final Fantasy 7, yung mga bida at si Cloud, tapos sa 8 si Squall, sa 9 si Zidane or Zidane kung paano niyo i-pronounce yun. Sa Lunar Silver Star Story Complete si Alex, tapos sa Eternal Blue si Hero, mga ganyan. Tapos let's say iba pang mga JRPG si Ryu sa Breath of Fire, ganyan. Tapos sa Grandia si Justin, ganyan. Tapos kahit sa anime, syempre yung mga bida, sila Goku, ganyan, or sa Ghost Fighter, si Yusuke, ganyan. Looking back, parang
yun yung time na madalas ako mag-self-insert rin sa mga bida. Lalo na kung let's say kung grupo kayo tapos yung nilalaro nyo or yung pinapanood nyo is grupo rin. Kadalasan kapag barkada kayo, parang, ako si Yusuke or ako si Quatre ng Gundam Wing or ako si ganito. Yung parang pipili kayo kung sino yung kung sino kayo doon sa grupo na yun na pinapanood nyo, right? And regardless kung ano yung itsura mo or kung kamukha mo man or kaya mo mag-cosplay, walang issue yun. Basta magsa-self-insert ka lang dun sa character na yun kung saan ka man nag-resonate. Depende na lang sa trip mo dahil maangas, dahil sa hairstyle, dahil sa personality, etc. Nasa sa'yo na yun. Pero ngayon, nauuso, ito yung topic ko, nauuso yung buzzword na representation. So, iniisip ko parang kailangan ba talaga ng representation sa video games? Kailangan bang ma-represent yung minority? Kailangan bang ma-represent kunwari yung iba yung skin color? Kailangan bang ma-represent yung babae? Kailangan bang ma-represent yung tank build? Kailangan bang ma-represent yung LGBTQ? Para sa benefit ng player? Kasi kadalasan, dun sa mga games na nabanggit ko, hindi naman ako nire-represent nun, pero nakakapag self-insert ako. Parang gusto kong maging siya. Hindi naman nakaka-relate ako dun sa character, pero hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa skin color, hindi dahil sa sexuality, etc. So ngayon na mas advanced na, mas modern na, and then siguro mas open na yung mga developer, ngayon nagkaroon ng representation or nagiging buzzword siya, nagiging parang issue siya, yung iba against sa ganun, yung iba okay, mas okay siya. So napapaisip ako, gusto kong ibato niyo sa inyo na parang importante ba yan? Kailangan ba ng representation sa video games? Yung last kasi na, hindi ko naman din maaalis sa sarili ko na parang natuwa ako na na-represent yung Pinoy sa Valorant. Kasi yung reveal ni, ano pa nga ito, si Neon, natuwa ako dun eh. Tapos yung mga voice line niya, 'di ba, may Tagalog pa na tama ba, Bonbon? Parang may mga voice line siya na Tagalog na parang uy puto na ang sarap sa feeling. Right? Na parang bilang ang sarap pa. Pero sabi ng banda, parang napapaisip ako, kailangan ba talaga? Kailangan ba ng representation na kunwari kailangan ba na merong kailangan ba may magkaroon ng bidang character na mataba para ma-represent yung mga matataba? Kailangan bang merong LGBT para ma-represent na bida yung mga LGBT o yung babae o yung black person or kung ano man. Kasi yung pinaka-recent trend na na-experience ko na parang, uy, okay to may character na tank build yung sa Sea of Stars, si Garl. Parang mas parang for me, parang mas may personality pa yung si Garl kaysa dun sa dalawang bida dun eh. 'Di ba? Parang mas bida pa siya dun eh. Ang ganda nung story arc niya eh. Pero sa kabilang banda, yun nga, question ko sa inyo, kailangan ba ng representation sa video games? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba na nare-represent ka? Or parang hindi naman siya issue? Wala akong pake kung hindi ma-represent ako kasi fantasy to eh. Parang eto na nga ako sa totoong buhay, gugustuhin ko ba na maging ganun sa video games? Hindi ba parang bilang naglalaro and escapism to, mas gusto kong mag-self-insert sa hindi ako? Anong thoughts nyo doon? Yun yung gusto kong pag-usapan natin. Yun yung topic ko for this episode. Siguro unahin ko muna si Dar. Dar, okay lang ba? Pwedeng pass. For me, kasi siguro personal, no? Sige, balik tayo dun sa Baldur's Gate 3. Kasi sa Baldur's Gate 3, male or female, or kahit ano mang identity or gender, sexuality, yung kung ano man ano ka, kahit anong ano rin nung character na gusto mong i-romance, pwede. So, parang, I don't know, it speaks to you personally. Parang, uy, pwede to. I mean, kasi kapag gets rin kapag hindi eh. Yung, kunwari sa Dragon Age, may mga specific na characters doon na hindi pwedeng i-romance kung lalaki yung character mo. Gets rin yun. Ibig sabihin, ay, may preference yung character na to. Kaya nagigets ko kung bakit hindi kailangan i-represent at some point. Pero gusto ko rin ma-represent sana na
parang, ewan ko, personal na it speaks to me, I feel seen, parang ganun. Na, uy, parang maganda to na I feel good na nagagawa ko to sa escapism ko. Baliktad dun sa'yo eh. Kasi escapism nga siya. So, bakit natin dilimitahan dun sa parang reality? Di ba? Parang escapism nga siya. So, bakit hindi mo siya over the top na gusto ko ganito ako sa game na to? Parang ganun. Kasi hindi ko naman siya nagagawa sa totoo. Kunwari, yung mga furry, di ba? Si Halcyon. Na-feel seen sila doon. Gusto mo yung pigilan? Di ba? Parang ganun. Parang hindi, na-include sila sa kwento. In a way. Hindi man sila, kunwari, furry sila, pero dito sa totoong buhay, furry nga sila. Pero gusto rin nila maging hero eh. Hindi sila maging hero dito sa sa totoong buhay. So, gusto nila, magiging hero sila dun sa game, in a way. Parang yun, yung escapism plus fantasy, plus over the top. It speaks to you, parang ganun, for me. Nice. Ikaw, Bonbon? Okay lang naman. Ay, joke. Napakawalang kwenta ng sagot. Kasi ang hirap ng tanong, Mayroon ba? Oo, ang hirap kaya. Alam mo, inisip ko nga yung topic, parang madali lang yata ito. Actually, yun yung kagandahan ng Baldur's Gate. Ang dami niyang mga inclusive philosophies, mga thought-provoking scenarios. Pero hindi mo mapapansin, hindi siya pilit kasi at the end of the day, may choice ka dun sa laro eh. Yun yung maganda sa Baldur's Gate. Ikaw yung magdidikta kung paano yung magiging story ng character mo. So, ayun, hindi siya kasi pilit. Pero sobrang daming walk elements nun. Kung nilaro yun ng mga tropa natin. Sa akin naman. Sige, go. Go. Hindi, go lang. Baka mawala yung thought mo. Hindi, kasi ang ganda ng sinabi mo na hindi pilit. I think doon nagkakaroon ng issue sa mga medium, or let's say, pelikula, movie, stories, or video games. Yung parang mararamdaman mo na virtue signaling ba yung tawag sa ganun? Or parang they're gaining points doon sa click nila. Kasi, nabigay ko na example is yung kung magkakaroon man ako ng representation, kunwari ako yung bilang tank build, sana hindi for the sake lang na malagay ako doon. Gets. Sinulat yung story na ako yun mismo. Parang meron na bang naging bida na mataba? Na parang kunwari siya yung talagang let me back up. Magbibigay na lang ako ng example. I think kaya na-enjoy ko yung season 1 at nakarelate ako doon sa kaiju kasi hindi siya yung typical na shonen eh. Matanda si Kafka. Yung parang middle age na, 'di ba? Na parang alam mo 'yun, tapos hindi ganoon ka-attractive, right? Parang si Reno nga yung yung ganung archetype eh. Isa rin though debatable kasi feeling ko gwapings rin si Kasuga, si Ichiban sa Like a Dragon. Pero relatable si Ichiban, Kasuga, at least kahit hindi siya parang kasi parang feeling ko normal lang si Ichiban. Yung kasi kunwari si Cloud, hindi ko naman pwedeng sabihin na parang hindi ko makita yung sarili ko kay Cloud, di ba? Parang o kay Squall or kay pero hindi ko naman sinasabi na hindi sila nakaka-relate kasi may ibang factors doon sa characters nila. Pwede akong makarelate, hindi lang nga yung parang sa physical or sa skin color or kung sa anong shit. Siguro gusto ko lang gusto ko yung sinabi ni Bonbon na na hindi pilit yung kung magkakaroon man ng representation ako, o let's say kunwari parang malapit na lang sa puso kunwari mga tank build. Hindi kami magiging comic relief, hindi kami yung sidekick ni Spider-Man. Yung parang ganun kasi yung yung stereotype. I think kunwari pag sa LGBT, kadalasan parang comic relief din or parang comedian, ganyan. 'Di ba? Mm-hmm. So hindi siya nagta-translate sa akin na nire-represent mo, nire-represent nyo yung stereotype na parang na I don't think natutuwa ako sa ganun. Yun lang sana. Sorry, Takatap Bonbon. Tuloy mo yung sinasabi mo.
Okay lang, nag-wonder na rin yung utak ko. Ay, Wait, may Sige, gusto kong sabihin doon. Kasi kung yung sinasabi mo, nababox yung character sa stereotype na yon, diba? Pero feeling ko kasi, siguro kung open-minded yung mga taong mag-consume. Kasi parang inaano mo wala akong trust dun sa mga naglalaro na hindi nila i-stereotype yung ganong ganong character sa ganong box, kumbaga. So, feeling ko dapat maging pati yung gamers. Kaya dapat tama na magbigay ng opinion yung mga gamers tungkol sa kung anong character yung magandang ilagay sa mga games. Kasi parang para magkaroon ng trust yung gamers ay yung mga nagbibigay ng game, yung mga developer na yung mga gamers hindi nila mababox yung stereotype. Kumbaga parang wait, isa tong aspect ng mga tank build pero hindi siya yung buong kumbaga basta yun, sorry, ang gulo ko mag-explain, sorry. Nagigets ko kaso kasi parang napaka-challenging rin niya in a sense na yung sa creator, merong isang argument, may isang discussion rin kasi na hindi ko alam kung mag-agree kayo or parang naisip nyo to, lalo na yung mga nakikinig sa atin na parang kung yung creator, hindi siya yon, paano niya masusulat yung ako? Gets. Parang kunwari, kasi paano ko hindi ko na-articulate, hindi ko na-explain ng mayas. Umpisahan ko lahat. Kunwari, director ako or writer ako. Tapos gagawa ako ng character na hindi ako. Parang magta-transcend ba yung creativity mo doon sa pagsusulat ng character na to kahit hindi mo na-experience yun first hand? I think kaya naman, 'di ba? I think kaya naman pero mas may trust yung tao kapag ewan ko, nahihirapan lang din ako. Kasi parang iniisip ko before, yung mga unang nagagawang video games, I think, nagsusulat rin sila doon sa konteksto ng fantasy. Depende kung pure imagination lang or meron silang hugot sa personal nilang experiences. Tapos labas pa doon yung character design kasi baka maangas lang tong i-drawing. Ito yung parang kasi I think may archetype ng bida na itsura eh. Na parang kunwari, nangyayari to kadalasan sa pelikula, hindi sa mainstream. Kasi sa indie, ibang usapan doon. Kadalasan pa sa mainstream, diba, nauuna yung bida, tapos siya kadating gagawa ng story. Kasi kailangang ibenta yung itsura nila, yung sikat na love team, ganyan. Pero sa indie lang na-explore na hindi mo kailangan maging guwapings, hindi mo kailangan maging textbook pretty para maging bida ka. Ang pagbabasihan is kaya mo bang i-embody itong role na to. So parang ikwento yung storya ng character. So parang feeling ko baka ganun din sa video games na parang eto kasi yung appealing sa commercial na eto yung pang bida to. Eto yung ganda itsura ng bida. Eto yung character design niya. Hindi ko alam. Sorry. Sa business aspect nung pag virtue signaling gets ko yun. Pero tama kung pilit nga. Medyo off-putting nga. Ikaw, Bonbon, sorry. Na-cut off ka na. Na-cut natin si Bonbon. Tuloy mo yung ano mo. Okay lang. Ano naman kasi, feeling ko kasi yung flow ng discussion natin, medyo complicated yung pag-usapan eh. Kasi may mga gamers din naman na hindi bibilhin yung game kapag sobrang realistic nung character design. Kasi parang yung argument nung iba, kaya nga ako naglaro kasi gusto ko maging pogi, gusto ko maging ganito. Naalala ko lang siya kasi recently, pagkalabas nung Ghost of Yotei, ang daming memes dun sa mukha ni parang gusto ko parang sa loob-loob ko, yan yung realistic na itsura ng mga Japanese at that time. Siyempre, naggigera sila, ina-expect mo ba na flawless skin and very beautiful samurai girl? Pero
Anyways, dun sa, sa representation thing, feeling ko kasi okay siya as long as hindi i-dictate ng game na, oy, eto, nirepresent namin kayo dito ha. Yung parang, lang, subtle, or hindi siya pilit. Mm. Kasi kaya naman siyang gawin eh. Like, yung mga lumang games naman, hindi naman big deal dun yung mga ganito. Mm. Parang, even before mauso yung term na woke, may mga girl-to-girl, boy-to-boy relationships naman na sa mga anime, sa movies, sa mga games. So, ayun. Okay siya sa akin kasi goods. Basta wag lang yung sobrang fino-force na parang binago nila yung game para lang mapasok yung narrative na ay may Gets. people of color dito, Ah. may Pinoy dito. Na nagigets yung kaibahan ng angle. I think pasok dyan correct me mo ako, Bonbon, na. Yung parang, mahirap na discussion to, pero sige, i-ano ko na. Ayoko yung pag may established na character tapos ibahin yung Kulay. yung kulay or kung yung sexuality or Ako gender. din. Yun yung ayun ko, parang debatable yata yan eh. Baka feeling ko hindi naman lahat mag-agree doon kasi yun nga, isang part rin siya ng 'di ba, ng representation, tama ba? Mm. So, ikaw ba Doc, anong thoughts mo doon sa ganun? Yung parang kasi ako okay lang ko totally new story tapos doon ka yung bida mo o yung mga characters doon is may representation, pero kung may establish na character na ganito na yung niya tapos biglang iibahin doon sa nakasanayan or nakasulat, doon ako medyo kasi iffy or parang conflicted. Gusto ko makita muna yung content. O kunwari yung sa Kasi- Little Mermaid. Oh, si Ariel. Okay lang. Okay lang yung sa Little Mermaid eh. Yun nga yung point ng parang gusto mo nang makita yung ma-consume muna yung mismong movie. Kasi yung punto ng iba doon, di ba? Kaya siya naging ganun yung itsura niya kasi ganun yung reality nung kapag napunta ka sa dagat tapos nagstay ka doon, yun yung magiging itsura mo. Pero ako, naisip ko doon performances nung pinapanood ko yun na maganda ba yung boses, sakto ba dun sa Paganda naman, di ko gusto yung kay doon, yung sa Ibon. Napanood niyo ba yun? Sa Ibon. Si yung pelican ba yung tawag doon o seagull? Okay. Basta si yung Asian na comedian, nakalimutan ko yung pangalan. Pero siya yung hindi ko gusto doon dahil sa boses niya. Pero yung mismong kay Little Mermaid, hindi ko siya ginudge. Baka kasi hindi ako fan nung luma. Hindi kasi ako fan nung luma eh. So, nung nakita ko naman, nag-enjoy naman ako nung napanood ko yun. Siguro yung isang, yung isang magiging very i-criticize ko kapag nakita ko is yung kung totoo yung sa Snape, si Harry. Kasi di ba magkakaroon ng okay. sa Harry Potter, di ba kasi yung Snape, parang ang balita is magiging siya, black. Oo. Black. So yun yung medyo, bakit? Yun yung kinwestiyon ko. Kasi fan ako eh. Nakita ko yung Snape performance ng original na Snape maganda eh. Pero eto, sige, i-ano muna kita, for review ka, parang ganun. Tapos tignan natin kung maganda yung performance. Yun, ganun ako. Okay. Ayoko sana mag-judge. Hindi mo pa nako-consume. Hindi, kapag hindi ko pa nag-consume. Sa akin lang yun na. Gets naman yung iba na, sige, off na agad. Kasi hindi ko bet. Nandyan ako sa part na yan. Ay, sorry. Ako lang to guys hindi Okay. po ako racist. Pero, sa world kasi ng Harry Potter, naka-base siya sa UK. So, parang, sana hindi ako magtunog racist ha. Wala bang block sa UK? Hindi, pero hindi sila majority eh. Tsaka kasi si Snape, established na siya na siya, ganun. Like, white yung skin niya, tapos black hair, ganyan. Sobrang ganda kasi ng portrayal ni kung sino man yung actor doon, si Rick something. Nasa kalimutan ko na. Rest in peace po. Pero feeling ko kasi
sila na yung peak ng actors eh. So, I Actually. don't think mapapalitan sila sa memory ko, lalo kung papalitan Mm. nila yung mismong color and the character. Pwede kong panoorin. Give one chance. Pero pag Yan, ganyan. Oo. hindi. Okay. Do you think yung mga ganong decision sa pag-create ng, let's say yun nga, gawin na lang example para mas malapit sa puso nyo yung sa Harry Potter. Do you think isang way yon nila ng representation? Ano ba yung intention nila talaga doon? Market. Hindi siya representation ba tawag doon? Parang Virtue inclusion. signaling? Hindi ko rin alam bakit kailangan kasing maging ano eh. To be honest, hindi ko talaga alam kung bakit. Politics driven ba yon? Or hindi ko alam eh. Possible. Oo. Lahat naman eh. Feeling ko lahat ng ganun politics driven. Oo. May part na politics driven. Parang may part of the pie na politics driven siya. Parang lahat eh. Feeling ko lahat ng may mga video games talaga and movies na politics driven yung pag-inclusive ng atake nila. Nasa sayo na lang kung paano mo i-judge personally. Kasi Yeah. kung feel seen ka, edi okay. Di ba? Wala namang sisira dun. I mean, i-ruin mo ba for other people yung pagiging... Ano naman yun, nafe-feel nila na inclusive eh. So, na-good sila dun, edi okay. Pero, for me, gaganon ka na lang. For me, good for you, not for me. Ganun. Oo nga no. Ganda yun ah. Panoorin ko na lang yung luma. Marathon ko na lang ulit. Yeah. Alam mo, ang galing lang, parang serendipitous lang. Kasi nung nag-onsite ako nung kahapon, naging topic namin yung Harry Potter. Kasi yung meron akong isang katrabaho na fan daw siya ng Harry Potter, napanood niya, nabasa daw ng libro. Tapos tinatanong ko, sino yung Half-Blood Prince? Sabi niya, sino nga ba yun? Fake fan. Ay, sorry. Sabi ko sa kanya, fake fan ka. Tapos, may bago tayo mag-proceed sa kay Bonbon para sa last topic, gusto ko lang itanong to sa inyo bilang kung fan kayo ng Harry Potter. So ano ba yung anong spell or magic ba yung nag-save kay Harry? Pagmamahal ba yun? Yun lang yun? Oo. Oh. Tapos parang Tangina may naman. napanood ako doon na parang dungeon master na wag mo yung gagawin ever na mapoprotektahan ka ng isang emotion dahil ibig sabihin kapag hindi na protektahan yung iba, hindi lang sila nagmahal ng ganun katindi. Di ba totoo naman? Medyo napaganon ako nung narinig ko yun eh. So tama talaga, yun lang talaga yung nag-save sa kanya, yung pagmamahal ni Kaya Kung gusto mo ng visual explanation dyan, parang yung magic ni Lily, kinoncentrate niya doon kay Harry. Kaya na-form yung scar, tapos na-protect niya si Harry. Tapos parang objective or yung motivation niya doon, love. Dahil love niya yung anak niya. Kaya, gumanon yung magic niya. Nag-swell. kasi di ba yung abala ka dapat hindi talaga deads ka Walang talaga daw. Hindi mo dadadudge. Yeah, pero may consequence yung ganun, di ba? Naging tied yung life ni Voldemort tsaka ni Harry. Di ba naging Horcrux si tama ba? Medyo ganun yung tema, oo. Pero yung parang hindi explicit na sinabi na Horcrux siya. Parang sinabing part of soul ni is Ni na kay Voldemort. Harry. Yeah. Kasi ka ng partial tongue, di ba? Dahil doon. Di ba? Oo, yun yung... Anyway, so, may last thoughts ba kayo dun sa topic? Ako, wala na, pero curious din doon sa mga listeners natin kung okay, dun sa topic ni Dar, and then sa topic, sa magiging topic ni Bonbon, kung importante ba, kailangan ba ng representation in video games? Do you feel seen kapag nare-represent kayo or gusto nyo fantasy lang talaga na kung ano yung kinukonsume nyo? Yan. Bonbon. Feeling ko ang ayos-ayos ng mga topic nyo. Tapos sa akin parang lang, walk in the park. At least light yung end nung natin. Tama. Diba? Medyo light nga yung topic na to kasi parang, di ba medyo, ang dami kong ganap ng mga nakaraan. Na-emergency yung pusa, nag-run in the rainbow si Makmak, tapos yung kapatid ko, ganyan. Tapos parang,
may bago kong biniling game. Nung nilaro ko siya, hindi ko in-expect na makakalm niya yung buong nerves ko. Parang gano'n. Solo lang ako naglalaro nito, hindi siya naka-multiplayer. Pero nandun lang ako, naglalaro ko for how many hours. Tapos yun yung ginawa kong break after ko nung mga ganap-ganap. Tapos hanggang ngayon, gusto ko siyang laruin. Pero nakaka-relax siya for some reason. So yung topic ko sa inyo, meron ba kayong mga games na kapag in-open nyo, nakakalm yung nerves nyo? Na parang pag narinig nyo to, nilaro nyo siya, para kayong ano na, shh. Yung game na to, ano ha? No Man's Sky. Ooh. Tuwang-tuwa ako sa music niya. Okay. Tapos, tawag niyan? For some reason, I feel part of the world nung nilaro ko siya. Siguro kasi partly Star Wars fan ako. Okay. Ganyan. Tapos yung ibang mga design doon, parang na-i-imagine ko nasa Star Wars lang ako, may Death Star, tapos gusto ko nang gumawa ng Millennium Falcon. Tapos yung core kasi nung game, space exploration and base building, survival din. So, hindi ko napapansin yung oras nung unang laro ko. Nakaka 4 hours na pala ako, 5 hours. Tapos ang ginagawa ko lang, nag-explore lang ako dun sa space. Gahanap ako ng planet, nag-hop-hop ako, hanap ako resources. Tapos yung music niya, nakakakalma. Ganon. So, try niyo yun, guys. No Man's Sky. Maganda siya. Gets. Ang topic ko lang talaga is, batuhan niyo ako ng mga games na parang ganon sa inyo. Nice. Maganda naman yung topic mo. Seryoso naman to. Seryoso. Yung sagot ko kasi ayaw mo pero hindi nagbabago yung sagot ko. Ito yung isang game na never kong ina-install sa PS4 ko, sa PS5 ko, even sa Switch. Lagi siyang nandun. Stardew Valley. Ayaw mo yun, di ba, Bonbon? Bakit? Bakit ayaw mo yun? Hindi ko pa kasi siya natatry, pero hindi talaga ako mahilig sa mga farming simulation or any simulation game. Simulation nilalaro mo. Oo Simulation nga. na 3D, pero space. Space eh. Pero gets naman, baka hindi lang talaga yun yung preference mo. Pero yung kung paano mo ina-explain yung No Man's Sky, ganun din yung nararamdaman ko sa Stardew Valley. Ilang best yung pinakaunang time ko kasi na nalaro to, medyo nasa dark place rin ako. Tapos parang nung nilaro ko siya or dinownload ko siya, hindi ko naman ina-expect na ito yung magsisave sa akin or ito yung magpapa-zen mode sa akin. Parang random lang na siguro nakita ko sa Twitter or napakinggan ko sa isang podcast tapos dinownload ko siya. Tapos katulad nung sinasabi mo na hindi mo namamalayan na 4 hours ka na, ganyan, 5 hours ka na naglalaro. Tapos yung ang nakakatawa pa nun, pag inaalala ko yung unang playthrough ko, parang wala naman akong progress. Pero pero nakukonsume yung oras ko. Wala lang, parang nagtatanim lang naman ako. Inaayos ko lang yung farm ko, ganyan nakikipag-usap sa mga NPC. Tapos yung try kong i-articulate kung bakit siya zen mode sa akin and kung paano siya nakatulong nung time na nasa dark place ako and kung bakit siya yung go-to game ko kapag nakakaramdam ako ng ganun. Siguro let me know kung magme-make sense to. Siguro kasi yung Stardew Valley is mabilis kasi yung oras doon. Tapos meron siyang immediate na reward. Meaning, magtatanim ako, matutulog ako, meron akong aanihin. Kapag napapansin ko kasi yung sarili ko kapag nandun ako sa hindi magandang lugar, ang bagal ng oras palagi. Tapos parang gusto ko lang laging matulog kasi gusto kong mag-skip doon sa feeling na yon. And hanggang sa wala na akong na-accomplish. Dito kasi sa Stardew Valley, dahil mabilis yung time niya, parang hindi kasi 1:1 yung oras niya na parang yung 1 minute doon, hindi yung totoong 1 minute sa totoong buhay, hindi ganun eh. Pati yung month niya, yung seasons. So ang bilis ng oras doon and parang, hindi pala parang, mabilis yung oras and rewarded ako palagi based doon sa ginagawa ko. For example, ayun nga, magtatanim ako. Pag nagtanim ako, meron akong aanihin. Kapag nag-grind ako sa cave, meron akong kukuhanin. Tapos yung mga
mga bagay na nakukuha ko na gagamit ko siya para pagandahin yung farm ko. Nakikita ko yung progress. Kasi sa totoong buhay, parang hindi siya ganon nagtatranslate. Kunwari meron tayong project na kailangang tapusin, uunti-untiin natin yon matapos hanggang makita natin yung end product. Most likely, depende sa project natin, depende dun sa task. Aabutin tayo ng weeks or months or even more than 1 month bago natin makita yung resulta, right? Ang naging translation kasi nung Stardew Valley sa akin is to appreciate yung small wins. Kaya, example doon is medyo corny siyang pakinggan pero na-appreciate ko ngayon yung kunwari nandun ako sa ganung sitwasyon na hindi okay. Na-appreciate ko na, okay, nakapaghugas ako ng pinggan, small win to sa akin. Kahit alam kong parang expected na yun eh, di ba na gawin yun. Nakapagbayad ako sa bayad center, ganyan, or nakapagwalis ako, or let's say, kahit kayo literal na, alam ko, corny, and para hindi siya mag-translate sa inyo, naligo ako. Kasi minsan, hindi kasi minsan pag nasa, hindi kasi, minsan pag nandun ka sa moment na ganun, tanga na kahit yung paliligo, kakatamaran mo eh. Kahit yung pagkain, kakatamaran mo eh. Nagbe-bedrot ka lang. Scroll ka lang, tapos gusto mong ewan ko, pag nandun kasi parang gusto kong mag-fast forward, kaya yung time, kaya ang hahaba ng tulog ko palagi, parang 10 hours, minsan natutulog pa ako ng 12 hours, kasi gusto kong ma-skip yung moment na yun versus may gawin ako sa sarili ko, sa totoong buhay, para yung mga small wins, magko-compile yun, and then parang it will make you feel better kasi talaga kahit yung maliit lang siya, pero pag nagpatong-patong yung mga task na natatapos mo, nakaka-build ka ng momentum, and then you will feel better eh. Ganun siya. And ganun din yung Stardew Valley kasi na parang mga increments lang siya, mga maliliit na task. Literal na pagtatanim lang, pagtatanggal ng mga grass, ng ganyan-ganyan shit. Nagpa-pile up siya and parang you will feel better. Ganun. So, yun yung Zen mode din nabanggit mo kanina, Bonbon, yung music. Yung music din nung Stardew Valley kasi sa akin nakaka-relax din. Tapos meron akong favorite na event na kapag meron akong playthrough ng Stardew Valley, yun yung looking forward ako. Yung sa Jellyfish, kung di ko alam kung baka hindi ka familiar dyan. Naalala mo ba ito, Dar? Yung sa Stardew. Hindi ko naalala yung Jellyfish. Hindi mo naalala yun. Basta merong event kasi yung sa Stardew Valley na pupunta kayo dun sa beach tapos parang manonood lang kayo ng jellyfish. Yung gabi. Yung gabi. Tapos mag-glow mag-glow yung jellyfish. Wala, parang napaka-zen mode lang niya. Tapos parang kapag nagzo-zoom out ako, na parang tinitignan ko yung sarili ko, ba't ako natutuwa dito? Putang inang to. Pero merong kasi, I think hindi naman ako parang trying hard maging poetic, pero meron kasing tinatawag na video game language na naku-communicate ng video game yung emotion doon sa naglalaro na I don't think magigets ng ibang tao. And unique yun each person na parang kunwari merong creator, ito yung ginawa niya lang to pero hindi niya naman talaga intention na ganito yung emotion na maparamdam niya. Pero dahil ako consumer, meron akong sariling pag-iisip, meron akong sariling headspace, meron akong sariling emotion that time while playing. Meron ako communicate yung game, yung language na yun na gets kita. Parang hindi ko ma-explain kung ba't ko nararamdaman to habang na-experience yung jellyfish event, pero nararamdaman ko siya parang ganun. So, daldal ko. Pero yun yung sa akin, Stardew Valley. Yung go-to game ko yung parang zen mode na kinukwento mo dun sa nagpapakalma sa'yo. So, yun. Ikaw, Dar. Ako, Animal Crossing, naalala ko. Ganyan ako. Kasi well, may part din siguro na pandemic yung nangyari, na-release. Kasi that time parang lahat nasa bahay lang, walang gagawin. Anong output mo ngayon sa... Kasi ako, mahilig ako sa mga design shit na edit, gano'n. Sa Stardew Valley, sa Animal Crossing kasi, di ba, ikaw yung magde-design ng bahay mo, magpapatong ka. Kasi frustration ko rin yun sa bahay. Gusto ko ng gantong item sa bahay. Ganun. Alam mo yun? Tapos i-design mo lang, gusto ko ito yung wallpaper ng bahay ko. No actual na bahay ko. Pero sa Animal Crossing ko lang gagawin. So parang nakaka-relax sa akin is yung artistry ng pag-aayos nung
nung bahay, nung island, kung paano i-fence yung mga bahay, saan malalagay yung mga bahay. Nakaka-relax sa akin yun in a way kasi output ko rin yun kung paano i-express kung ano yung gusto kong makita sa mga designs, ganun. Kung paano i-express yung art in a way sa Animal Crossing. Yun, ganun. Nakaka-relax yun eh. Kahit nga yung ginagawa mo, Josie, nakaka-relax yun yung nagdo-drawing ka lang using ballpoint pen. Oo. Di ba? Parang Totoo. Mm-mm. in a way, ganun ko nakikita yung Animal Crossing. Para akong nagdo-drawing sa perspective mo. So, at saka may one time na nakahiga lang yung character ko sa sand. Kasi sa Animal Crossing, pag malapit ka sa dagat, may tunog ng waves. Nakaka-relax yun. Oo nga, no? Yung ganung tunog. Nakaka-relax yun. Oo, yung tunog ng waves. Pati nung hangin. Basta may ganun. May ganung feeling. Oh. Yan yung Ayun. isa sa mga go-to ko before. Yung meron kasing application, nung nasa Korea ako, tapos parang nahirapan ako matulog. Hindi ko alam kung existing pa rin yung application na yun, yung Calm na application. Oo. Parang ang go-to ko palagi, kung hindi man yung tunog ng beach, yung sa Dalampasigan, yung umuulan. Yung, Oo nga, nakaka-relax yun. Nakaka-relax. Tapos, nakakatawa yung magpigibak lang ako dun sa Animal Crossing. Hindi ko siya nalaro kasi wala pa akong Switch that time nung pandemic. Pero super curious ako and siguro parang ang ganda rin niyang may makausap na or parang thesis man niya or video essay kung gaano karaming gamer or tao yung nasave ng Animal Crossing nung pandemic. Yeah, No? actually. Holy shit. Yun yung parang naging sandalan eh. Wala lang talaga akong Switch. Kung may Switch ako, baka naglaro din ako nun eh. That time eh. Naka pa ako doon, naka-pre-order ako ng Animal Crossing before, kasi 'di ba before pandemic, pwede ko na mag-pre-order. So hindi ko makuha binili ko na lang ng diretso. Sobrang buryo ko sa bahay. Binili ko ng digital. Diretso sa Yan pa yung time na naalala niyo yung ZB Manila? Yun yung time na putang ina nagbebenta sila ng overpriced na Switch kasi 'di ba Oo. 'di ba walang stock ng Switch noon sa Data Blitz yata. Tsaka sa mga ibang mga store tapos nagbebenta sila ng parang 56,000 yata mga ganung nag-range yung benta nila ng Switch. Lala. Actually, hindi lang Switch. Lahat ng PC parts ng pandemic. Pinag-anuhan nila kasi di ba yung mga tao nag-start mag-build ng PC para maano yung boredom. Ito. What? Privilege problems. Yeah. Yun. Ngayon mo lang ba na-experience yan, Bonbon? Yung parang meron kang game na hindi mo naman in-expect, hindi mo naman intention, pero parang na-relax ka? Actually, alam ko na-mention ko na yun sa isang episode natin before in passing na nare-relax din ako sa Monster Hunter. Kahit na sa World, sa Rise, ngayon sa Wilds. Tapos, di ko alam kung nabanggit ko na, pero lifesaver nung pandemic sa akin, Genshin Impact. Hindi pa ba nabanggit yun? Pero, ang tagal ko naglaro nun, kaya nga ako nag-build ng PC para makapag-Genshin ako eh. Kasi yung laptop ko, di niya na kaya mag-run ng Genshin. Pero ginagawa ko lang nun, 4 hours, nag-explore lang ako ng mga continent. Wina 100% ko lang yung map. Di ako gumagawa ng quest. Nag-iikot-ikot lang ako. Tsaka di ba meron parang base building part doon sa teapot. Yung magko-custom ka ng bahay mo. Tapos pwede mong lagyan ng mga characters. Ayun, maganda rin naman music ng Genshin. Gacha nga yung lang opening siya. nun, yung parang, yung may may nagahang. Nakaka-relax. Pandemic game yun, nakakatawa, no? Yung parang magandang topic din yun, Alam ko na topic na yata namin yung before. Pero ang sarap balikan yung mga kasagsagan yan yung Genshin, Valorant, yan Among Us, right? Among Us. Diba? I think dyan din nag-boom ang Discord nung pandemic, di ba? Ano pa ba yung mga game? Sa console naman, The Last of Us, Final Fantasy VII Remake, doon na-release yun tsaka yung Ghost of Tsushima. Dito, dumami yung population ng mga nag-gamers. Actually, hindi lang sa gaming, ha? Parang lahat ng mga kinoconsider na weeb hobbies, mga pang-geek
mga pang-weirdo. Yung anime, K-drama, K-pop, lahat yun dumami nung nag-pandemic. Mm. Parang ma-attest ko yun sa mga friends ko before. Kasi kunwari, yung best friend ko nung college kami, ayaw niya talaga manood ng anime. Pero nung nag-pandemic, nanood siya ng anime kasi wala siyang magawa. Tapos ngayon, addict na siya sa anime, pati sa K-drama. Uy, ako din. Nanood ako ng Drag Race nung ano. Uy, Nanood ako ng season 1 hanggang season 13 na Drag Race US nung pandemic. So, ewan ko, yun yung time for exploration siguro sa iba. Yung pandemic. Doon din, ang dami din ano nun, no? Yung mga nagtitrending na, kunwari, yung mga dalgona. ginawa niyo ba yun? Ginawa yun. Tsaka yung mga, anong tawag dito? Yung mga nauso sa mga live selling. Hindi din, pumutok din yung live selling. Oo. Ang dami akong mga kaibigan na naging businessman, mga businesswoman. Online sellers. Online selling, no? Grabe, no? Shoutout dun sa mga riders din. Yun din yung gamit na gamit that time. And yung ano rin pala, yung GCash. Yung pala, banggit ko na sa BBS yun. Never ako, parang hindi kasi ako, wala akong trust sa, ano ba tawag sa ganun? Yung online wallet? Ba tawag dun sa ganun? Yeah. Yun lang talaga GCash. Kasi syempre, natatakot ka na gumamit ng cash dahil nga sa diba? So, online sabong, dun din. Talpak. Talpak Ay, na. alam niyo ba? Toolflix. Oy, bawal yan. Yung kapatid ko, naubusan ng pera dyan sa online sabong ng pandemic. Tapos nangihingi ng pera sa amin. Sabi niya, gagawin niya daw 1,000. Natalo. Talpak na talpak. Pero for fun lang naman. For fun, may puta na talo ng 1,000. Laki nun, ha? Loko-loko yung kapatid ko eh. Sa mga streamer, no? Daming nangyari nung pandemic. Dami nag-Twitch, nag-stream sa Facebook. Yung iba, nag-try mag-games. Totoo. Hindi naman, guys, hindi naman ini-invalidate yung kasi syempre ako personal, meron din akong hindi maganda nung nangyari nung pandemic, yung lola ko, lala nung nangyari. Pero, setting aside yung mga hindi mga ganda. May part ng pandemic na nostalgic, I think. Nostalgic. Nami-miss mo yung feeling na ganun. Yun na yung sinasabi mo. Yung ano na? Yung nami-miss mo yung ganong setup. Oo, alisin lang natin yung yung mga health na di ba? Kasi I mean, paano ko ba i-articulate na hindi maging insensitive? Nung pandemic kasi, alam mong we're all in this together. Di ba? Ang gano'n yung para tayo ng sitwasyon. Tapos, ano pa ba? Medyo madrama pero parang mas nagkaroon din ako ng time doon sa family ko kasi nga nagstay lang ako sa bahay. Versus kapag yung normal na lalabas ka or nakasubsob sa trabaho. Dahil nga lahat kayo nagstay lang sa bahay. Parang obliged kayo na mag-usap kasi nakakulong lang kayo sa sa bahay. Sa bahay, no? Lala. Pero yun. Feeling ko, last na to. Sige, go. Last na. Last thoughts. Siguro, medyo tunog privilege lang yung mga ganito natin kasi kahit papano, may income pa tayo ng pandemic eh. Totoo. Kaya nakakapag-explore tayo. Which, sa case ko naman, thankful ako na nagka-pandemic kasi doon ko na-push yung freelance ko. Kumbaga, silver lining yun ng lahat ng mga nangyari. Tapos na-explore ko yung mga hobbies ng... Doon ako nag-start talaga mag-games. ML, Genshin, tapos nag-transition ako sa Steam games. Sorry guys hindi naman namin intention maging tunog insensitive. Pero naalala ko lang din yung silver lining nung pandemic days. Kapag nagkaapo ako, yun yung ikukwento ko sa kanya. Nung panahon ko. Totoo rin naman kahit naman yung yung realization rin na kaya palang mag-work from home. Kasi parang alam ko nag-exist na siya even before nung nangyari yung pandemic pero mas lalo lang na napatunayan na pwede pala yung gantong setup.
pwede mag-function yung company, no? Mm. Siyempre, gets naman guys, alam ko baka maging philosopher tayo na hindi naman pwede yung sa ibang industry. Yes, talaga hindi naman talaga pwede sa ibang industry. Pero kunwari ako sa BPO, I think isa yun sa mga industry na hindi tumigil that time. So, nag-transition kami ng work from home, tapos hanggang ngayon work from home pa rin, pinapabalik na kami sa on-site, pero nag-negotiate na hybrid, ganyan. And I guess siguro yung iba din talagang nagstay na as work from home setup. I don't think na possible, siguro possible, pero I don't think na mapapabilis yung transition or yung parang realization na kaya palang mag-work from home kung hindi nangyari yung pandemic. I think. So, yun. Shout out. Tapos na tayo. Nung pandemic ba, tapos nakikipag-ano kayo, kailangan pakita mo na dapat vaccinated ka. Di ba parang no glove, no love. Doon naman yung pandemic, no vaccine, no love. Shit. Hindi ako makarelate kasi buong pandemic, wala. Sa bahay lang. Sa bahay lang din ako. Nice. Kasi nakakatakot eh. Kaya nga no vaccine, eh. Hindi lang yun. HIV. Joke. Sa bagay. Di ba? Parang, kasama na yun sa takot ko. Kasi as an anxious person, ganun ako. Parang, dapat alam ko na malinis. Tapos, Tested, yun din. Plus, plus, ito pang pandemic na coronavirus. So, plus, yun sa... Kaya hindi ko talaga tinry nung pandemic. The best talaga pag kaibigan mo para at least alam mo merong konting safety. What are you suggesting, my good sir? Anyway, bago pa tayo mapunta kung saan, shoutout muna sa ating mga Patreon subscribers at sa ating mga executive producers sa sila Sans, Lance, Mark D. Vinagracia, Yvette Suzanne Solivillan ng The Ara Ara Channel, si Kuya G at si Admiral R.D. Casimiro. If you enjoy the content that we're creating, consider supporting us on patreon.com/thegamesilog show. Mag-subscribe kayo sa YouTube, mag-comment kayo, mag-like sa Spotify, etc. Pati sa Facebook page. So, ayun. Bon, salamat sa time mo. Meron ka bang gustong i-shoutout? I-promote? Or kung ano man? Pwede, i-shoutout ko yung isang Discord server na tinatambayan ko nitong mga nakaraan. Kasi, shinare ko sa kanila yung podcast. So, apparently, nakikinig daw sila dito. So, shoutout sa inyo, Fire Grove. Kaya mga huli sa mga tao doon. Fire Grove. Campfire. Campfire. Campfire Grove. Anong ganap dyan? Games. Games din. Games din. May tight-knit kasi yung community eh. So, okay tumambay doon. Tapos, mababait sila. Sobrang welcoming. Ano yung nakikinig sila nung sinabi mo o before pa? Nung sinabi ko. Okay. Kasi parang na-interview ako tapos na-mention ko na nagko-co-host ako minsan sa podcast. So, sinend ko yung link tapos nakikinig daw sila pa isa-isa habang nagwo-work. Alam naman nila yung humor natin, hindi, guys, kung nakikinig kayo, mabuti po kaming tao, maganda lang yung humor ko. In-explain ko naman sa kanila. Hindi naman siguro ma-offend yung mga ngayon. Alam mo, minsan natatakot. Sige, go, Dar. Sorry. Di ka naman nila ginajudge na, uy, ganun ka pala, Bonbon. Hindi naman. Inano lang nila ako na, madaldal ko pala sa podcast. Ba't dito hindi ka ganyan kadaldal? Subscribe kayo guys sa Patreon para marinig nyo yung mga chismis ni Bonbon. Huwag na. Oo nga, no? Meron pre-show, tsaka post-show. Ano ba yung Makalala akong bahiya sa kanila. Taga doon ba yung happy crush mo? Sa Hindi. Uy, nakikinig sila, baka pag umuo si Bonbon na lang. Hindi, pero seryoso, hindi. Tsaka mostly kasi sa kanila younger than us. I think Wait, ilang taon ka na ba? 29. Pero maayos silang kalaro. Kasi
sa tinagal-tagal kong nagdi-Discord, bihira ka lang makahanap ng mga gantong server, mga gantong community na wholesome, welcoming, tapos pure gaming lang, walang drama, walang landian. Mahirap maghanap ng ganun. Kaya pag nakakasakto ako na may nasasalihan akong ganun, nag-e-effort ako mag-stay, mag-connect. Bihira. So, merong mga hindi ganun. Name names. Ayoko. Pero, Joke lang. ang daming mga servers na may mga issue. Mas bata ba ang market mo, Bonbon, o mas matanda? Anong market? Mga nagkakagusto sa'yo. Dun sa tatlong exes ko, isa lang dun yung bata sa akin, yung 26. Yung dalawa, kaedad ko. Okay? Iba So, naman in yung, recent hindi naman years- yung nakarelasyon mo. Kasi, malay mo, yung nagkakagusto sa'yo, hindi mo na naging karelasyon, right? So, Di ko alam, feeling ko kasi pag nagtatripan ako ng mga mas bata sa akin, may mommy issues. paano pag ako nakakagusto sa bata, meron ako. Oo. Anyway, Dar, meron ka bang mga issues na gustong i-share? Daddy issues. Hindi. Ano bang tanong mo? Hindi, last thoughts or may gusto kang shout out or kung ano man. Recommendation. Sige. Makinig kayo ng AWKP, ang walang kwentang podcast. Nakakatawa siya. Ayan. Salamat. Dar, salamat sa time mo. Na-enjoy ko yung episode. And sa lahat ng mga nakikinig sa episode na to, kung meron kayong gustong sabihin or comment dun sa mga na-discuss namin, pwede kayo mag-comment sa YouTube, sa Spotify, or sa Facebook. So, yun. Dito ko na tatapusin yung episode. Maraming salamat sa pakikinig. Sa susunod na episode ulit. Bye. Bye! Sawadik ka! Sawadee ka. The Gamesilog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog show. The following names are our current supporters and we are eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Sulivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, RD Casimiro, Big Chungus, Jacob Francisco, Animo R1 US, Mark Christian de la Cruz, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Dora Malyari, Janine C, Hachiroku 20, Silves, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben, Dre, John Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Christine Manuel, Albert John Gonzalez, Cornflake, Cliff, Naiko Neri, Lynn Matthew Abyong, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Francis Lance Calapon, Batuts, Storm, and lastly, BNJ Magalon. Maraming salamat sa inyong suporta. The Gamesilog Show.